So kahapon nga ay ang ginagawa natin ay itong ating sa air gauge. Yan. Tapos ito yung cover natin. So kahapon din ay tinanggal ko na itong cover. Ayan. Tapos ito ayan o. Hininang ko na siya noong ating soldering. Ayan. So ngayon naman ay iipoksahan na lang natin itong part na yan para tumibay. So dito meron tayong epoxy. Ayan. B saka A. Tapos dito meron tayo ng galvanized yero yan. Diyan natin lalagay yung epoxy. Tapos ito meron tayong tubig para hindi dumikit sa kamay natin yung ating epoxy. Yan. So ito na yung ating ginawa. Ito yung ating epoxy. Ayan. Ngayon naman ay ito ay kakabit na natin dito. Ito na yung ating gauge. Ayan. So ito ay ilalagay natin dito. Tapos, dito naman, itong hose na to ay nakakalagayan dito. So, ito ay ikinabit ko na siya noong ini-install ko pa lang itong ating steering wheel. So, ito na yung ating air gauge na ikabit na natin siya. Ayan. So, okay naman yung paggagawa natin. Matibay. So, dito naman sa ilalim, ito na yung hose natin. Ayan. Nakikabit na natin siya. So, ngayon naman ay ikakabit na natin dito yung ating lagayan ng fluid. So dito meron siyang dalawang 10mm na bolt saka nut. Tapos ito naman yung hose natin. Ayan. So itong hose na to ay nakakabit dun sa tangke natin ng fluid. Tapos ito yung nakakabit dun sa ating clutch master. So dito yon sa baba. So ito yung ating tangke ng fluid. So, ito na yung ating tangke ng fluid. Okay na tayo dito. So siya nga pala. So ito ay hindi ko muna malalagyan ng fluid dahil yung clutch master niya dito ay tinanggal. So inilipat sa ibang unit, sa ibang truck. So next natin ilalagay dito yung ating panel gauge. So ito yung ating panel gauge. Ayan. Lagay na natin. So ito na yung ating panel gauge. Ayan, nakalagay na siya. So dito meron siyang tornilyo. 3 lang yan. Dito naman sa baba, yan, meron pa siyang isa. Saka dito. Ayan. So bali 5 yung kanyang tornilyo. So okay na tayo dito sa ating panel gauge. So next natin ilagay itong ating cover ng panel gauge. Ayan. Ilagay lang natin ito. So dito sa ilalim meron din siyang lock. Ayun, nag-lock na siya. So dito meron din siyang lock. Ayan, okay na siya. Okay. Yan, so itong ating cover ng panel gauge ay okay naman yung pagkalapat niya. So maganda yung pagkalapat niya talaga. Yan. So yan na nga, tapos na nga tayo dito sa dashboard, dito sa part na to. So ngayon naman, ang gagawin na natin ay ilalagay natin dito yung ating driver seat. So ito na yung ating driver seat. Ayan. So dito ay nakasit up pa lang yan. Tapos dito nalagyan ko siya ng tinukurang ko siya. So para mai-align natin ng maayos yung ating driver seat. Yan. So dito ay pantay na siya. Okay na yan. Yung taas niya. Tapos dito naman, so ito yung bracket niya. Yan. So ito ay ibinend ko lang ito. Yan. Dati tuwid yan, ganito lang. Ibinend ko siya. So ito ay ilalagay natin yan dito sa ilalim. Tapos dito sa kabila, ito, i-bend din natin yan. Kakatingin ko muna ito para ma-bend natin. Parang ganito. Ayun o. Nakita nyo, kaya tingnan ko siya. So ito na yung ating bracket. Ayan. Kabila na siyang nakabend. So tatanggalin na lang natin itong nakatukod na to. Para ito naman ang ilagay natin dito sa ilalim. Ito na yung ating bracket. Ayan, nailagay na natin siya dito sa ilalim ng driver seat. Ngayon naman ay ihihin natin siya ng tanso dito, saka ganoon din dito. So ito na yung ating driver seat. Okay na tayo dito sa driver seat natin. So dito naman ay naka-spot lang siya ng tanso, ganoon din dito. So dito sa taas ay meron siyang 12mm na bolt. So ganoon din dito. So ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng nut na 12mm dito sa flooring. Tapos hininang ko siya ng tanso. So tapos na tayo dito sa ating driver seat. So next natin ditong ilalagay ay yung passenger seat. So dito sa part na to,
So ito na yung ating passenger seat. So dito gumawa pala ako ng frame. Ito. Yan, 316 by 2. So ito ay naka-spot lang dito. Tapos dito. Yan. Tapos dun sa loob. Tapos dito meron siyang 12mm na nut. Saka dito naman bolt. So ganoon din dito. Dalawang 12mm na bolt. Dito naman sa taas. Ito yung sandala natin. So ito dati ay naandito. Tapos nilipat ko lang dito. So dito naman sa gitna, ayan kung makikita nyo, meron siyang dalawang 12mm na bolt. Tapos nakahinang siya ng tanso. Dito naman meron tayo itong bracket. Ayan. So flat bar. Tapos dito nakahinang siya ng tanso. Dito naman meron tayo itong 17mm na bolt. Tapos nakahinang din siya ng tanso. Yan, so okay na yan. So ngayon na lang pala ay ipo-full weld na lang natin yung bracket nitong ating passenger seat. Yung frame nya. So ito yung ating frame ng passenger seat. Yan. So dito meron siyang 10mm na bolt sa kanat. Ganoon din dito. Yan. So ngayon ang gawin lang natin ay tanggalin na natin itong ating frame. Tapos ipo-full weld na natin siya ng welding ito sa mga dugtungan niya. Yan. Saka ito. So ano nga, na-welding na natin itong ating frame ng passenger seat. So ayan. So ito ay ilalagay na natin dito. Yan. Ito na yung ating passenger seat, nakalagay na. So try natin upuan kung okay ba yung pagkagawa natin ng passenger seat. Yan. So okay naman yung pagkagawa natin ng passenger seat. Ayan. So next naman tayo dito sa ating handbrake. Ilalagay natin yung handbrake dito sa part na to. Tapos sunod natin yung ating cambio. Ito na yung handbrake natin, naikabit na natin siya. Ayan. So pasensya na dahil medyo maingay dito kasi nga may nagpupukpok. So dito sa handbrake natin, meron tayo ditong 12mm na bolt. Andun yan. Ayan. Saka dito, kabila. Tapos dito, ito yung kanyang kable. Inabit ko na rin. Tapos dito meron siyang bracket. Ito, inabit ko rin yan. So dito meron siyang dalawang 12mm na bolt sa kanat. Tapos naka-spot lang siya ng tanso. So dito, ito naman yung ating cambio. Ayan, kinabit ko na rin. So dito meron siyang dalawang 12mm na bolt sa kanat. Tapos naka-spot lang din siya. Tapos dito yung ito, may ginawa tayo itong bracket. Bracket yan ng cover ng handbrake. Tatanggalin lang natin to tornilyo. Ayan. So ito yung ating cover ng handbrake. Ayan. Okay, lagyan lang natin ng tornilyo. Wala na. So okay tayo dito sa handbrake natin, saka okay tayo dito sa cover ng handbrake. Full weld na lang natin itong mga bracket ng cambio saka ng handbrake. Tapos tatanggalin na natin yan. Natanggalin na natin dito yung ating handbrake, yung cambio, tapos dito yung ating passenger seat. So ngayon ay ito na yung gagawin natin ngayon. Yan, kung makikita ninyo, ipo-full weld natin yan ng tanso. Saka ganun din dito. Tapos, ito naman yung sa handbrake nya, yung kanyang nut na dalawa. Pagkatapos nating ma-full weld dyan, ay pwede na nating matingan ito. Yung ating hininang, ayan, kung makikita ninyo. So, ito yung sa cambio natin. Saka, ito naman yung sa handbrake natin na bracket. Ayan, nakahinang na rin siya. So, ito yung sa ating nut sa handbrake. Ayan. Tapos, gumawa ko ito ng bracket. So, ito yung sa ating sandala ng passenger seat. So dito sa likod ay nakahinang siya ng tanso, ganoon din dito sa baba. Dahil nga tapos na tayong maghinang dito, so magmamating na tayo.
ito na yung ating matting na ilagay na natin siya. Na ilatag na natin siya sa flooring. Tapos dito naman itong yung mga bracket na ginawa natin. Ayan. Tulad nito. So ang ginawa ko sa matting, yung kinatingan ko. Ayan. Siyempre ito yung sa handbrake natin. So ito yung bracket na handbrake sa kakambyo. Ayan. So dito naman, itong mahaba na to, sa upuan yan. So kailangan lang tanggalin yung matting dito. So ngayon naman ay ilalagay natin dito yung upuan dito, yung driver seat, yung handbrake, yung cambio, tapos dito yung ating passenger seat, saka yung sandalan ng ating passenger seat. So ito na yung ating driver seat, nakalagay na. So next natin dito yung ating handbrake, saka yung ating cambio. So ito yung mga gamit natin dito. Nakalagay sa dashboard. Ito yung ating cambio, yung cover ng cambio. Ayan yung mga gamit natin. Ito yung ating handbrake. So ito ay ilagay na natin. So ayan, kung makikita nyo, merong dalawang butas. So dyan natin nalagay yung 12mm na bolt. So dito naman ay ikinabit ko na yung ating kable ng handbrake. So okay na tayo dito. So next natin dito ilagay yung ating cover ng handbrake. Ayan. So ito yung ating cover ng handbrake na ginawa. So dito yung tornilyo niya, 3 lang. Lagay lang natin. So ayan, mahigpit na yung tornilyo natin dito, 3. So dito naman, ito na yung ating kable ng cambio. Ayan, so dalawa ito. So itong isang ito ay lagyan natin dito lang. Ayan. Tapos ito yung kanyang lock. Ayan, meron siyang lock dito. Saka may flat washer. Ayan, so next natin ito. So ito nga pala ay bolt na 12mm. Galang natin. Ayan. Tapos ito yung nut nya. Lagay natin. Mahigpit na yung nut nya. So next natin ilagay dito yung ating cover ng cambio. So ito yun. Lagay lang natin. Tapos ito naman yung ating shift knob. Okay. So mahigpit na yung ating 10mm dito na bolt. So okay na lang tayo dito sa ating cover ng cambio. Next naman natin ilalagay dito yung ating sandalan ng passenger seat, saka yung passenger seat. So ito na yung ating passenger seat, saka yung sandalan ng ating passenger seat. So okay na tayo dito sa loob ng cowl. Tapos na tayo dito. Ayan. So nakikabit natin yung mga accessories nya at yung mga dapat natin ikabit dito. So ito yung ating driver seat. Ayan. Tapos dito naman nilagay ko rin yung ating seat belt. Ayan o. So tingin ko itong video na to ay hanggang dito na lang, dahil nga tapos na tayo dito sa loob ng cowl. So next time naman natin gagawin ay yung side mirror doon, saka dito sa kabila. At syempre kung bago pa lang dito sa channel na to, ay sana ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga video na i-upload natin tungkol sa pag-convert ng mga surplus Japan na truck. At sana mayroon kayong natutunan dito sa mga ginagawa natin.